Magandang oras mga ka-art lover. Meron tayong magandang episode ngayon kasi meron palang isang lugar sa mundo kung saan walang cancer na sakit. Zero cancer ang lugar na ito kaya nagtataka ang mga scientist. At hindi lang yan, ang mga babae doon na sa 60 anyos ay mukhang 40 pa. Matagal sila tumatanda. At nanganganak pa sa edad na 65 ang mga babae. Kaya bakit kaya walang kanser sa lugar na ito? Ni isa ay walang namatay sa sakit na kanser at walang nagka-cancer. So meron something in their daily routine and daily diets. Kaya panoorin natin ang video na ito, hiram natin sa ating ka-vlogger sa labas. Ito ang video. Confirmed McCarrison's findings that the average life expectancy among the Hunza people was 120 years, with the oldest living person being 160. The researchers also noted that 40-year-old women look like young girls. So ito, ang oldest nila na tao pala doon, ang pinakamatanda ay umabot ng 160. Karamihan ay nasa 120 lang, di ba? Kaya pasok sa Guinness Book of World Record kasi 160-year-old. At ang mga babae kahit sa isinta ay mukhang 40 pa daw. So napakaganda ng diet ng lugar na ito. At siguro hindi lang diet, no? Baka meron silang something in geography. Merong something sa lugar nila, 'di ba, na baka klima kaya na-preserve yung kanilang katawan na hindi tatanda at kahit matanda na ay nanganganak pa at umabot pa ng 160 years old yung pinakamatanda. Okay, patuloy tayo sa video. At 60, they maintain a slim figure, and at 65, they give birth. Based on this alone, we can conclude that the Hunza diet is more effective than the Japanese and Mediterranean diets. It is the only place in the world where there is no cancer. O ayan, grabe no mga kababayan, walang cancer. Ano bang pagkain meron sila? Well, Pakistan ito Northern Valley of Pakistan. Ito yung Hunza tribe. Hunza tribe na mga people. Mga ano to? Mga tribal community. Parang ethnic group ng Pakistan na sa bandang dulo ng norte ng Pakistan. Siguro sa mga bundok ito nakatira. Well, iba talaga ang kapag malayo ka sa syudad kasi hindi ka nakakain ng mga preserved foods, mga canned goods, di ba? Kinakain nyo ay mga preskong pagkain. At hindi lang yan, itong mga Hunza tribe daw ay minsan lang kumakain ng karne. Yun pala ang diet nila at karamihan ng pagkain nila ay wheat, yung wheat, di ba? Arena, wheat and flour. At alam naman natin ang diet ng mga matatanda sa Middle East. So ganun yung kanilang mga pagkain. At well, hindi yata gumagamit ng oil sa pagluluto. Parang inaano lang yung pagkain, niluluto lang sa init. Walang mantika. Kaya malinis ang diet nila at hindi lang yan. Palagay ko meron talaga sa geography. About the climate, sa klima. Kaya ma-preserve yung kanilang katawan at hindi mabagal ang pagtanda sa kanila. At kahit matanda ay mukhang bata pa. Okay, patuloy tayo sa video. In August 1977, at an international cancer congress in Paris, the following statement was made. According to geoconstrological data, a complete absence of cancer occurs only among the Hunza peoples. Over the years, many expeditions, scientists, and gerontologists have visited the Hunza Valley, and they all agreed that the secret of the Hunzakits lies in their diet and lifestyle. So ito yung pagkain nila ano bang klaseng ano to? Parang mga pinatuyo na mga mushroom, no? Ang kanilang parang pinaka-carbohydrates nila ito. Kaya kung mushroom, di ba alam naman natin na ang mushroom ay anti-cancer yan na klaseng pagkain. Kaya napakagandang kainin ng mushroom dahil nga anti-cancer ito. At sa palagay ko ito yung ayan parang mushroom yata yan. At yan ang pangunahing ano nila pagkain.
na hindi nila alam na maganda pala sa katawan. So yan ang nakalimutan natin ng mga pagkain. Mga ka-art lover, ang katulad ng mushroom na makikita lamang sa mga bundok. Di ba kasi nasanay na tayo na karne-karne palagi. Ang karne ay pangunahing cause ng cancer kasi merong carcinogen ang karne. Kaya dapat sana ay hindi nga tayo kakain ng karne pero wala tayong magawa, masarap kasi at nakasanayan na. Nakasanayan ng dila kaya hinahanap natin ang karne. Plus mga masasarap na seasoning ay diyan tayo nadali. Okay, patuloy tayo sa video. Napaka nakakamangha na video ito. Imagine niyo 65 years old nanganganak pa at umabot yung life expectancy sa 65 years, make that 160 years old. Umabot ng 160 years old eh. Halos triple ang lifespan ng mga Pilipino. Tayo 60 lang, patay na, di ba? Sa kanila 160, buhay pa. Grabe. Pero of course, napakalayo nila sa kabihasnan na nasa bundok ito nakatira, Northern Valley of Pakistan. So ito yung mga tribal community. Mga minority ito. Talagang malalayo ang malayo ang kanilang tribo sa syudad. Okay, balik tayo sa video. We analyzed all available research evidence, as well as criticism, and compiled the following list: Secrets of Health and Longevity in the Hunza Valley. First, the Hunza Kits are very friendly and positive. They rarely get angry or complain. They don't get nervous or impatient, and they don't quarrel among themselves. Second, they bathe in icy water even at -15 degrees Celsius. Third, not only children but also centenarian parents play active games. Fourth, in summer, they eat raw fruits and vegetables, and in winter, sun-dried apricots and sprouted grains, sheep's milk, and feta cheese. Fifth, the inhabitants have a period when the fruit is not yet ripe. It's called the hungry spring and lasts from 2 to 4 months. During this period, they eat almost nothing and only drink a drink made from dried apricots once a day. Meron pala silang Mecha- meron silang kakaibang dieta pag winter. Kasi uminom lang ng parang juice. Parang honey juice yun eh. At apricot pala, apricot. Galing sa juice ng apricot. Ano ba yung apricot na yan? Well, sabi ko na kanina, baka ang geography ay nakakatulong sa kanilang hindi pagtanda at walang cancer. Totoo, naliligo pala sila sa napakalamig na na yelo, na itong stream kung saan snow, winter time at napakalamig. Naliligo pala sila ng ganun. Meron palang epekto yan sa katawan, yung maliligo ka sa sobrang lamig. Grabe mga kababayan, no? Okay, tapusin natin ang nakakamanghang video na ito na lahat naman ng tao ay gustong ayaw tumanda eh. Kaya ito yung pinakasikreto. Harrison emphasized that protein consumption there is low. They ate meat, but very rarely. Usually, when an animal was injured or died in an accident. Seventh, the Hunzas are very hardworking and cover great distances in a day. They can walk tens of kilometers a day without tiring. Ayan, so kumpleto pala tong nila. Kasi walang ang sasakyan kasi nasa bundok eh. Kaya naglalakad sila. So ganun naman talaga, ginawa tayo ng Diyos para maglakad. Binigyan tayo ng mga paa. Pero ngayon hindi na natin ginagamit kasi sumasakay na tayo sa motor, sa kotse, sa elevator, kung saan-saan. Palagi tayong sumasakay at kulang na yung ehersisyo natin sa paglalakad. Isa kanila, bundok yung nilalakad nila eh. 10 kilometers a day yung mga nilalakad nila. Kaya, ehersisyo talaga. At hindi lang yan sila'y minsan lang kumakain ng karne. Pag namatay lang daw yung mga alaga nila na tupa. Pag namatay bago sila kakain. At kapag kakain sila, marami sila. So, ibig sabihin, konti lang yung nakakain nila kasi sa isang tupa, isang komunidad ang kumain. At hindi lang yan, yung ehersisyo nila, talagang nag-ehersisyo. At merong panahon na juice lang yung ininom nila, juice, katas ng apricot tree. Ano ba yung klaseng gulay yan?
So ito yung mga sikreto nila at hindi lang masayahin sila at kahit matatanda daw ay sumasali sa mga laro, sa mga laro ng komunidad. Kaya pala ano bang, 'di ba? Kapag ganyan ang lifestyle mo na kumakain ka lang konti ng karne, karamihan gulay, meron pang mga mushroom doon, at kumpleto ka ng ehersisyo, araw-araw ka naglalakad, so talagang gaganda ang katawan mo niyan at malayong malayo sa sakit. Alright, mga ka-art lover, anong masasabi niyo sa mga tribo na ito, sa mga klaseng tao na ito? Pinagpala ba ng Diyos ito o talagang ganyan na ang kalikasan para sa kanila? Napakaganda. Paki-comment na lang sa ating comment section down below at sa mga bago pa lamang, tulungan nyo naman na lalago ang ating munting channel. Hanggang sa muli, maraming salamat.